Jonathan Kuminga, unang pagkakataon na na-eject sa isang laro, ngunit may malaking natutunan. LA Lakers vs Dallas game preview. At Cooper Flagg, papatunayan na kayang palitan si Luka Doncic sa Mavericks. Ang forward ng Golden State Warriors ay napaalis sa kanilang panalo laban sa Portland Trail Blazers sa mga huling sandali ng ikalawang quarter matapos siyang magkaroon ng pisikal na kontak sa isang opisyal habang nakikipagtalo tungkol sa isang tawag ng referee. Dahil dito, agad siyang binigyan ng technical foul at tuluyang pinaalis sa laro. Habang tinatangkang makalusot sa ilalim ng ring sa Moda Center upang makakuha ng puntos bago tumunog ang buzzer, hindi pumasok ang kanyang layup matapos niyang isipin na may contact mula sa depensa. Sa pagbabalik ng laro sa kabilang panig ng court, hinarap ni Kuminga ang referee at nagkaroon ng physical na contact dito 1 kilos na automatikong magre-resulta ng ejection. Umalis siya sa laro na may 7 points, 6 rebounds at 4 assists sa loob ng 18 minutes ng paglalaro. Ang laban nitong araw ang ikatlong preseason game niya at dumating ito ilang linggo matapos niyang lagdaan ng isang bagong 2 taon na kontratang nagkakahalaga ng $48.5 million upang manatili sa team matapos ang ilang buwang kawalan ng kasiguraduhan. Matagal na naging usapin ang kontrata ni JK at ng Warriors nitong off-season at maraming beses na inakala ng mga fans na maaring hindi ito magtuloy. Ang bagong kasunduan ay nangangahulugang maaari na siyang ipagpalit simula Enero, isang posibilidad na balak umanong pag-aralan ng Warriors. Siya ay nakinuha ng Warriors bilang number 7 overall pick noong 2021 ay nagtala ng average na 15.3 points at 4.6 rebounds habang may 30.5% na shooting mula sa 3-point line noong nakaraang season. Ang 23 years old ay hindi nakapaglaro ng ilang bahagi ng season matapos siyang ma-injure sa kanyang ankle noong Enero, ngunit nakabalik din bago ang postseason. Sa pagtatapos ng first half, may 5-point lead ang Trail Blazers ngunit bumawi ang Warriors sa ika-4 na quarter upang kunin ang 7 puntos na panalo. Nagpakitang gilas naman si Stephen Curry na may 28 points at 4 na 3-pointers sa 11 attempts habang nag-ambag si Quinton Post ng 16 points mula sa bench. Lahat ng starters ng Trail Blazers ay nagtala ng double figures. Pinangunahan ni Shaedon Sharpe na may 18 points mula sa 7 of 16 shooting. Nagdagdag si Donovan Clingan ng 15 points at 11 rebounds habang may 15 points din si Dani Avdija. May isa pang preseason game na lang ang Warriors sa Sabado ng araw laban sa Los Angeles Clippers. Bubuksan nila ang regular season sa October 21 kontra sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang balita, sa nalalapit na preseason showdown ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks ngayong October 16, hindi lang ito basta ensayo para sa regular season. Ito'y simbolo rin ng malaking pagbabagong dinadala ng kani-kanilang roster lalo na't kabilang na si Cooper Flagg, ang number 1 overall draft pick ng Mavericks ngayong taon. Sa lineup ng Dallas, ang laro ay magiging hamon. Si Luka Doncic nasa panig ng Lakers na ngayon ay tatapat na muli sa Mavericks ang kanyang former team habang si Anthony Davis na lumipat sa Dallas ay haharapin ang dating samahan niya. Subalit ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ay si Cooper Flagg, baguhan pa lamang ngunit punong-puno ng inaasahan kaya't makikita natin kung paano siya tatayo sa gitna ng mga veterano. Sa Dallas roster, kasama niya ang mga batikang players gaya ni D'Angelo Russell, Klay Thompson at AD at makikita kung paano nila isusuporta ang pag-unlad ni Flagg sa isang veteran-laden team. Sa kabilang banda, mawawala muna si LeBron James dahil sa sciatica kaya may malawak na pagkakataon para sa mga role players at mga batang player ng Lakers na mag-step up. Sa mismong laro, magiging kapanapanabik ang mga subplots. Paano babantayan ng Lakers ang mabilis at malawak na kabuuang laro ni Flagg na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang tungkulin sa court kasabay ng pagtatangka nilang hadlangan rin ang malakas na interior presence ni Davis? Ang Dallas naman ay susubukan i-deploy si Flagg sa lineup na magbibigay kanya ng sapat na touches at posibleng maging playmaking forward, lalo't may planong ihalo siya sa backcourt rotation habang si Kyrie Irving ay rehiyon ng Bangbagra rehabilitasyon. Ngunit dahil preseason ito, hindi inaasahan na siguro spotlights ay nasa kanya lamang. Mararamdaman pa rin ang limitadong minuto para sa mga star at focus ng coaching staffs sa pag-eksperimento ng rotation at chemistry. Gayunpaman,
Sa bawat sandali maging sa mabilis na transition, pick and roll at defensive switching malalantad ang potensyal ni Flag at makikita rin kung sino pa sa mga bench players ang may kakayahang umangat sa kanilang mga bagong papel. Bukod sa kanya, may ilan pang bagong miyembro ang Lakers na gustong magpatunay na karapat-dapat silang suotin ang purple and gold. Nariyan ang mga bagong nagmula sa G League, undrafted rookies na may chip on their shoulder at ilang veterano na muling nagbabalik sa NBA para muling magpakitang gilas. Para sa preseason game na ito, asahan nating mas bibigyan ng playing time ang mga batang players para masukat kung sino ang maaasahan sa regular season. Pinangungunahan pa rin naman ni Luka Doncic ang team, ang batang maestro ng basketball na tila laging may sagot sa bawat depensa. Hindi lang siya scorer kundi playmaker, leader at crowd favorite. Kasama niya ngayon ang isang bagong puwersa si DeAndre Ayton na nagmula sa isang off-season trade. Ang tandem nila ay isa sa pinaka-aabangang kombinasyon ngayong taon, isang elite ball handler at scorer at isang athletic center na kayang kumuha ng lob pass at dumepensa. Sa kabila, ang Mavericks na mas determinado ngayong pumasok sa title conversation. Kaya't kahit wala si LeBron James na malamang ay naka-load management pa rin, hindi nababawasan ang bigat ng laban. Bukod sa mga star, abangan din natin ang mga bagong bench players na gustong magpasiklab. Sa preseason, ito ang pagkakataon ng mga role players na ipakita sa coaching staff ang kanilang halaga. Posible nating masaksihan ang breakout game ng isang hindi kilalang rookie o kaya'y matagal ng bench warmer na biglang sisikat dahil sa magandang performance. Ang tanong, bakit nga ba ito tinatawag na exciting na laban? Simple lang. Una, makikita natin ang unang salpukan ni Doncic at Flag, dalawang henerasyon na parehong may bitbit na hype at pressure. Pangalawa, ito ay magiging sukatan ng depth at chemistry ng magkabilang panig. At pangatlo, ito ay oportunidad para sa mga fans na makita ang direksyon ng kani-kanilang teams bago magsimula ang tunay na bakbakan sa regular season. Sa pagtatapos, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa puntos o panalo, kundi tungkol sa simula ng bagong yugto para sa dalawang team. Ang Lakers na may bagong star sa balikat ni Luka at ang Mavericks na nagtataguyod ng bagong mukha sa anyo ni Flag. Ang pagkakaugnay ng mga bagong players, ang pagharap sa emosyon ng mga reunion at ang mga taktikal na pag-adjust ay maglalarawan kung paano magsisimula ang kanilang paglalakbay sa liga ngayong bagong season. At sa paningin ng mga fans, si Flag ay maaring maging sugo sa bagong Mitchell na epoch sa Dallas. Samantalang ang Lakers naman ay sisikaping muling bumangon at magpakita ng panibagong larawan sa Western Conference. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.